Ay, Timoa. Ha? Ang dami. Timoa.
dito. Oh. Tapos, ang ganda ng presentation nila. Tapos na yan, Babs. Talagang pinunta nila. Solid. Grabe. Solid. Ang ganda naman yan. Ganda. Ang ganda ng ganyan, oh. Magkakalayo sila. Ganda. Solid. Wala akong usapan doon. Yun ang inabangan ko sana. Ano yung music nila? Ano tuloy ako nakakaisip? Cute. Ano yung music nila? Tawag si Kay sa'yo. Ayun, nagdala pala to, eh. Sa kanila green, Bob. So, yung kanina naman parang yellow and white. Tapos may red. Oh, may violet din, Bob. So, green, red. Ayan, dito ka na lang sa akin manood, oh. Hanggang 11:30. Hanggang 11:30 ako. Sige. Mura mo first. Inabot ng October, inabot sa September. Oo. Kasi nga puro bagyo, di ba? Kaya naka-cancel. Dapat hanggang katapusan lang ng September yun. Sa New Year, meron din New Year na ganyan. Pero yung kasi di ba Lightning Festival? Sa Mooncake. Parang ulan yung sunod. Ay, ang ganda naman yan. Ang ganda niyan. Oo. Parang mga ano gumagapang. Nanonood tayo tapos hindi sigurado. Sama ka, magpunas kami. Oo, libre namin.
Tapos na kaming manood ng fireworks. Yun, pero nagtukans kaming dalawa ni Makmak. Bumili ako ng balot. Kaling balot mo? 12 isa. Ayaw ni Makmak ng balot. Mani bag. Ayaw mo? Ano yung siomay ito eh? Kainin natin. Kala ko yung prito. Mangga. Saka na lang tayo, okay na. Nakabili na rin siya. Ayan na yung balot. Ayaw ni Makmak. Ayaw niya ng balot. Gusto niya mani na yung parang adobong mani. Yung parang pinrito lang, ganun. Yan sa akin balot. Ayaw niya kumain ng balot. So ako na lang. Hinahanap niya mani or siomay. Kaso yung mga dumadaan, wala nagtitinda ng siomay or mani. Kain tayo nito. Marami kasing mga Pinoy dito na nagbebenta sila ng mga ganyan, balot, mani, ganun, mani nilaga, o kaya yung parang prito lang yung adobong mani tawag sa amin sa Leyte, ewan ko lang din sa Manila. Tapos siomay, ganyan, kung ano-ano, nilagang mani, ganun. Kaso ngayon, wala halos. So, kain tayo ng balot. Lagyan ko muna ng suka and asin. Sarap ng sabaw. Nagda-diet kasi si Makmak kaya ayaw niya ng kahit na anong mga matatabang something. Di ba ma-cholesterol to? Lagyan natin ng suka. Hirap naman buksan, day. Ayaw mo bukas. Yan lang. Ayaw mo bukas eh. Ang ganda ng ng UK. Ang sarap ng nila, ng suka nila, bongga. Gusto ko sa balot yung malaking sisiw. Uy, ang laki ng sisiw, bongga. Ayan. Ang laki ng sisiw. Kain natin. Bab, so yellow. Bab, yellow. Walang asin. Ito, sauso ko. Kasi ang pinakagusto ko lang sa balot, yung lang, yung sisiw lang talaga. Pag sa Pilipinas, kinakain ko lang sisiw, binibigay ko yung dilaw sa mga gusto ng may dilaw lang. Sa akin yung sisiw. Babs, oh. Yellow, Babs. May yellow pa konti. Tsaka ito, gustong-gusto ko to yung bato. Matigas-tigas, diba? Gusto ko yan. Ang sarap. Bongga. Wala akong nadalang alcohol.
Sobrang ano, wala ako nadalang alcohol. Nagana. Yan, kaming dalawa lang ng aking asawa. Babs! Nanood kaming fireworks dyan yun eh. Yung kanina. Yung unang fireworks is UK. Yung pangalawa, Brazil. So far, sa lahat ng napanood ko, na fireworks, performance, yung UK yung pinaka-the best sa lahat. Although maganda rin yung Philippines kasi lahat ng presentation ng mga bansang sumali sa fireworks competition sa Macau, napanood ko naman. Kaso nga lang, sabi ko nung mga nakaraan, maganda naman pero hindi siya yung kakaiba talaga. This time, talagang ang ganda. Ang ganda ng ng presentation ng UK. So sabi ko kanina nung napanood ko yung UK, feeling ko yung UK na yung panalo. Kasi competition yan eh. Tapos yung Japan, yun lang. Ewan ko ba bakit ganun yung sa Japan? 'Di ba sila yung mga pinakabonggang-bongga sa pagdating sa mga bagay-bagay and everything. Pero pagdating dito sa competition ng fireworks, hindi maganda yung presentation nila. Kasi parang ang tipid, isa-isa lang yung pumuputok na ganun. So, kanina talaga, yung UK, mula umpisa hanggang matapos, as in, nung matapos na talaga, as in, solid talaga, ang ganda. Hindi ko nga lang naririnig yung music kasi medyo malayo kami dun sa speaker. Dun kasi banda yung speaker. Dyan banda. So, nandito kami sa bandang kalagitnaan, mas malapit sa Macau Tower. Hindi na naririnig yung music. Kasi plano talaga namin ni Makma kanina, doon kami sa Macau Tower manunood. Kasi nga, sa Macau Tower, talagang makikita mo yung presentations sa baba. Kasi yung fireworks mismo, nakalagay siya sa parang barko, gano'n, nasa gitna ng dagat. Tapos, pag sa Macau Tower ka, nanood, kasi makikita mo yung barko. Tapos, makikita mo na yung pagputok ng fireworks mula presentation sa baba hanggang taas, makikita mo talaga. Kaya mas maganda talaga dun. Kaso nga lang, anong oras na kasi noon, hindi pa kami nakakaalis. Kaya sabi ko, dito na lang tayo sa seaside manood. Buti naman nakahanap kami ng spot na maayos-ayos. Although hindi namin makikita yung presentation sa part ng baba ng fireworks na presentation. Pero okay na din. Maganda naman. Kami lang dalawa, nasa likod namin yung swan. Yung swan na yan, sinasakyan yan. Parang 20 map ata or 30 map for 30 minutes. Nagganyan ako noon. Yung sumakay ako sa ganyan. Tagal ng panahon, parang 2018 ata yun. Parang ganun. Bakit hindi mo, tawagin mo. Baka mahal. Magkaroon lang yan, 15. Ganyan. Busy ako eh. Nag-video kasi ako. Hindi ka na maririnig yan, puntahan mo. So yun. Yung boating yan, dito lang. Paikot lang yan dyan. Akin si Dawag. Bili ka. Wala sa akin wallet. Nasa iyo, binigay ko. Skin? Chicken skin. For the cholesterol again. Yan si ate. Oh, yan. Masisipag talaga ang mga Pilipino. Di ba? No? Hanggat kayang maghanap buhay pa din. Para sa family. Siyempre, may mga pamilya tayong maasa sa Pilipinas. Hanggat kayang kumita, gagawa ng paraan. Hindi na rin yata ang Jerry. Sino si Mang Ben? Nagtitinda lang? Talaga ba? Parang meron Di ba nagbawas na nga siya ng naka-backpack na lang si Mang Ben ngayon eh. Dati nga may dala-dala rin siyang parang ganito trolley. Nasipag din yun, residente sa Macau, pero super sipag din, nagtitinda pa din siya.
Siyempre, sayang naman kung kikita ka nyo. Dagdag din yan sa ano mo, yung parang income mo monthly. Thank you, ate. Dumaan ka kanina, hindi ka niya narinig. Kain tayo ng chicken skin. For the cholesterol. Chicken skin. Pero alam mo, favorite ko talaga yung mga ganito. Yung mga ano, taba-taba ng baboy. Gusto ko yan, prito. Ito, chicken skin. Masarap suka nila, Babs. Masin. Sarap. Maham lang. Masarap yung suka ng ano, Babs? Ng balot. Andyan. Ganyan. Sarap. Masarap talaga yung mga nakakasama sa katawan, pero yaman minsan lang naman. Pero masarap din ito iulam sa kanin, no? Hindi Nawams yung mga na. nakatira dito pala, Bobs, no? Hindi natin nakita kanina, malamang niya, maraming tao. Maraming tao dyan. Kitang-kita nila eh. Hal nga yan. Yep. Ano naman yung pwesto ko? Paangat kasi yan. Ang sakit niyan sa ano, sa legs. Bukas, masakit legs ko. Tsaka yung pet ko, masakit na niyan bukas. Nakakangawit kasi umupo dito eh. Ito naman kasi yung upuan sa baba. Pero kasi, para ka naharangan, parang yung hangin naharangan, kaya mas okay yung umupo sa taas. Ano. Dead ka na lang, ba't? May tiyan ka pa rin, Babs. Di ka na kasi tumatakbo eh. Meron pa rin. Kang hihinga. Manananggal. Huwag kang hinga. So, ayun, inayos ko na yung upo ko. Nakaganito na ako. Tapos, yan, may tabla naman dyan sa baba. So, kahit mahulog ako, hindi ako didiretso sa dagat. Kasi may tabla sa baba. Tapos, ayan yung swan, paligid. Diyan na yung dagat. So, wala akong kahulog sa dagat. Wag ka, yung dagat na yan, dati, nung first time ka ba nun dito, Babs? Sa Macau, Babs? Na lagi kang pumupunta dito sa seaside. Tapos ang dami niya nakikita ang ahas. Talaga sa mga bato-bato dito. Yung parang sa area, saan ba? Sa area na yan. Yan. Kasi minsan mababa yung tubig ng dagat, di ba? Makikita mo yung mga bato-bato. Marami siya nakikitang ahas-ahas dyan. Ganun. Siguro yung mga sea snake or whatever. Ganun. May video nga siya dati. Kaso wala na ako na-save ngayon. Dati pa yun eh. 2000, anong year yun? 2019? Parang ganyan. So, ang tagal na nung, anong year na ngayon? 2025. So, parang 6 years nang nakalipas, di ba? Wala na ako na-save. Kaya yun. Pero yan, itong dagat na to. Kasi parang ano to eh. Ang pinakadagat is nandun sa kabilang side. Tapos, may tulay dyan. Tapos may daanan lang. Basta maliit lang na, hindi naman super liit. Pero papasok dito. Kasi tinayuan na nga nila ng mga building, ganun. Kaya lumiit na yung daluyan ng tubig dagat. Parang ganun. Pero tubig dagat pa rin to. Bawal mangisda dito. Kaya super daming isda. Kaya pagka, kunyari morning, ganyan, tanghali, nandito ka, may kita mo talaga yung mga isda. Andyan, ang dami. Diwalang. O minsan, mga parang tumatalon sila, ganun, makikita mo talaga. Kasi nga, bawal nga mangisda, bawal mamingwit, lahat bawal. Kaya, super daming isda dito. Kaya nga, diba,
Nung nagbagyo dito ng typhoon, 10, signal number 10 dito. Nung nakaraan lang yun. Kailan ba yun, Babs? September 23? September 23 ata, sa pagkakaalala ko. Dapat flight mo yun, di ba? O yun, nag-typhoon dito ng signal number 10. Tapos, bumaha. Ang daming isda. Kasi nga, yung galing sa dagat, napunta sa kalsada. So, ang daming nahuli ng mga Pilipino. May iba, mga Chinese din na nahuli din ng mga isda. Ang lalaki, ganun. Tapos, yun. Pero yung baha kasi dito, hindi naabot ng isang buong araw, ganun. Oras lang. 1 oras, 2 oras, ganyan. As in, yung parang pinakapik ng baha. Tapos, after 1 hour, wala na yung baha. Ganun lang kabilis. Kasi nga, yung dito, yung flood control talaga dito sa Macau, okay siya. As in, talagang effective. Ganun. Kaya hindi nagtatagal yung bumahaman 1 oras, 2 oras, hanggang ganun lang. Pero hindi siya yung para tumagal ng 1 araw, 2 araw, 1 linggo, 2 linggo, hindi. As in, the best. And sa mga ibang tao na parang feeling nila, maganda ba pumunta sa Macau? Masasabi ko, as in, maganda. Kasi super linis ng Macau. Pag naglakad ka sa kalsada, wala kang makikitang basura. May makikita kang basura sa basurahan. Pero yung sa kalsada habang naglalakad ka, may makikita kang mga basura, wala. And talagang ang mga tao dito, disiplinado talaga sila, sumusunod sila sa rules. Pagka tawiran, pag sinabing bawal tumawid, hindi rin talaga sila tatawid, ganun. Yung hindi naman sa pagkukumpara, pero ikukumpara ko na rin. Kasi sa Pilipinas, diba, kahit nasa tawiran ka na, yung iba binubunggo pa rin, ganun. Iba dito. Pag may nakita sila na may tatawid, automatic mag-i-stop sila. Yung parang malayo pa lang, makikita nila na may tawiran na dyan. Palapit na sila sa tawiran. Naka-slow down na sila, tapos mag-i-stop talaga sila. Kaya, super safe. Kahit na madaling araw ka umuwi, maglakad ka pa uwi ng bahay mo, walang problema kahit anong oras. Kahit madaling araw, hating gabi, umaga, madaling hapon, kahit anong oras. As in, super safe ka talaga. Yun ang talagang kinaganda dito sa Macau. So, ayun, update lang. Andito pa rin kami sa seaside, pero kanina umalis kami dito. Kasi, bibili kami ng beer. Ni Macmac. Sabi niya, lipat daw kami. Ganda. Kaso, yung lilipatan namin na park kanina, sobrang daming tao. Tapos, nung papunta kami doon, may mga na-meet ako na ay hindi naman na-meet. Kumbaga, may nakasalubong ako, may mga nakita akong mga friends ko. Nakita ko sila, ganyan. Yung mga dati kong boardmate, ganyan. Nakita ko. Tapos yun, bumili na nga kami ng beer. Tapos pumunta kami ng ibang pwesto, pero dito pa rin sa seaside kasi nga ang daming tao dun sa Papa Pool. Ayaw ko kasi ng maraming tao, and inayawan niya rin kasi ang daming tao dun. So, nung nandun na kami, yung sa side na yon, maingay masyado. Sabi niya, balik na lang tayo doon sa kanina nating pwesto. Sabi ko, ikaw lang naman may gustong umalis doon. Okay na nga tayo doon. Kasi tahimik. As in, kami lang, yan. Walang tao doon. O dito, walang tao dito. As in, tahimik, di ba? So, ayun, bumalik rin kami dito. Anong oras na ba nga? So, magti-12 na ng gabi. Nandito pa rin kami. Okay lang kasi wala naman akong pasok tomorrow. So, pahinga lang ako bukas. So, yun lang. Kato ko lang. Update ako ulit later. Kung ano. Pero pala kanina, may nakita ako yung ganito, Ovaltinis to sa Pilipinas. Favorite ko to nung bata pa ako, Ovaltinis. Ang sarap kaya neto. So, bumili rin kami M&M's. Ganito lang na M&M's. Kasi nga, kumain na kami ng mga cholesterol kanina, pang paalis lang ng lasa. So, yun.